damo sa wala no. Damo wala tatay. Damo din wala tatay mo. Father's Day. Kabayaan ang Biblia. Ang bugna. Jis. Disisente. City. Bugna Jis, ito naman yun. Disisente. Hasta lang siya si City, Greek City. City. City, unsi? City. Kundi sa mga adlaw sang pagtawag sang budyong nga patunggon sa ikapitong managtunda, ang tinago sa Dios suno sa ginpay balonia sa iya mga ulipon nga mga malalag na matuman. Lord, maraming salamat sa hapon ini. Kabayang Holy Ghost mag-guide sa kada isa. Kabayang Holy Ghost ang mga mag-aatag sa amon sang kalanon kay Espiritual. Sa pangalan ni Lord Jesus, dalaan na kami naman ang wala diri. Kaya pangasalamat tanong sa inyo. Sa ngalan ni Jesus Christ kampo, amen. Pagkapun ko. Ang Biblia, o sa Biblia, madamong tinago, misteryo. Kaya ini nga misteryo sa Biblia, ginangahangop-hangop ni sa mga pastor, sa lain na iba-iba ng mga ministro sa iglesia. Kaya ini nga misteryo tinago, sunod sa Ginoo, hindi niya makuha sa hangop-hangop. Bangod, Diyos na nagtago, Diyos man ang magapahangop. Wala yung taga na authority. Ang sino ng mga ministro para maghangpon ang mga misteryo. Bangod, sa dahil nga katipan hanggang astas bagong katipan, ang Diyos wala nagabago sa niya pagi. Ang mga tinago, una ipahibalo niya sa iaragan ng mga propita. Propita ang pahayagan niya. Amen. Kung galing, ang mga ministro naman na iban, sila naman ang magapalaknag sa mga napahayag na mga tinago. Kung ano ang hiyas, anong kaloob ng Diyos sa mga ministro, dahil nabigay siya ng mga kaloob. At kung yun ay tunay na kaloob mula sa Diyos, kanyang sasabihin lamang kung ano ay pinahayag ng Diyos sa kanyang ikapitong mensahero. At siya sabi sa araw na ihipan, patunugon, iwali, patunog-wali, ipahayag ang sa ikapitong mensahero, ikapitong managtunda, ikapitong mensahero. Kung patunugunan niya matang budyong, anong budyong mensahe. Kung iyan na iwari ang mensahe sa iyang panahon, ang mga tinago sa Diyos, mga misteryo sa Diyos, matuman na. Buti sila tapos na. Kaya walang tao sa kalibutan, sa duta, sa langit, na may naging tagaan kasarang para ipahagop ang mga tinago. Kundi propeta na. Subong na panahon, damo rin yun, marami iglesia, sari-sari ang doktrina, sari-sari din ang mga pagkakaunawa sa mga nakasulat sa Biblia. Kahit na may mga
may mga tradisyon sa mundo ito, sa libutan ito, na hindi nakasulat sa Biblia. Pero ginagawang doktrina na tila galing sa Diyos. Brother Gab, basahin sa cellphone mo. Isama na. How far the world is falling apart. Okay? Na ang mundo ay nahuhulog. How far they miss the meaning of Christmas. Oh, malayo na kung ano ang ibig sabihin ng Christmas. Iba, ang Christmas, regalo. Ang iba naman, ang Christmas, simbang gabi. Ang Christmas ay okasyon ng mga dalaga at binata. Ang Christmas, iba't iba ang kanilang interpretasyon. 25, Christmas, pero hindi totoo. Dahil ipinanganak ang ating Panginoon hindi buwan ng Disyembre. Dahil sa buwan ng Disyembre, ang Israel puno ng yelo. Ang mga damo ay tinabunan ng mga yelo. Ngunit sa araw ng sa araw na ipinanganak ang ating Panginoon Hesus, ay walang yelo ang latagon ng palahalalban. Amen. Kaya paano kaya ito ang tinatawag Father's Day? Ayan, araw ng mga tatay. Mother's Day, araw ng mga tatay. Ang nanay. Basahin. It's just become a commercial act. Naging commercial. Ini nga mga gawain naging commercial. Siyempre, kapag New Year resolution, New Year, kapag December 24 o 25, pag Mother's Day, Father's Day, commercial, bulaklak, mahal. Sige, diretso? All the holidays have become that. Ano, no? All the holidays have become that. Kita mo, lahat ng holiday, become That. commercial na. Oh. Ang tanan. Lahat ng mga mahal na araw, holiday, mahal na araw. Sige, ano yan? Mother's Day, Pati Mother's Day, kita mo, ha? Father's Day. Pati galing Father's Day. Every day ought to be Mother and Father's Day. Anong araw yan? Pizza? Ang pizza ngayon? 21. Celebration. Araw ng mga tatay. Pero sa ayon sa sinabi ng propeta, every day. Every day. Father's Day kag Mother's Day. Botang balon. Pag sa araw ng 21, doon mo lang maalaala tatay mo. Doon mo lang maalaala nanay mo. Every day. Dapat alalahanin. Ang sinasabi namin ng salita ng Diyos, igalang mo, mahalin mo ang iyong ama at ina. Every day. Amen. Sabi niya, iyon ay ko na lang, tradisyon na yan. Naging paganismo na yan. Okay. And they have, Easter, Santa Claus, of the birthdays. Pati birthday ng Santa Claus. Siba. Rabbit and chicken, little duck took the resurrection time. It's all chickens and ducks and eggs. Wala na. Why? May isa pa tayo na, no? Sige na. Ang paganismo na, ang mga holiday na yan, pagkasama na ang Father's Day, Mother's Day, yun ay makasanlibutan. Pagano yan? Dapat igalan mo, mahalin mo,
Every day, bawat araw, ay araw ng Ama. Araw ng Ina. O sino magsasabi sa inyo? Okay lang. Paano mag-okay ang komersyal? Naging komersyal, pagkaano? Paano nito? Sabi ng prophet, okay lang. Kapag gawin mo, paano naging pansay, naging paganismo siya? Okay? So, tayo'y nabubuhay sa liwanag sa panahon ito. Tayo'y nabubuhay sa katotohanan. Tulad nito, ang bautismo gagawin dapat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Pero ginawang Father, Son, Holy Ghost, okay lang ba na ang bautismo sa pangalan ng Panginoon Hesus gagawin sa Father, Son, Holy Ghost? Hindi okay. Pero naging okay. Mali yun. Pero sa sige doktrina tungkol sa bautismo sa Father, Son, Holy Ghost, ang mali naging tama. Okay lang ba ang mali? So, hindi pwede. Ito. Brad. Oh, number 1 to number 3. Random yan. Okay. Oh, meron. But what about the true seed? Paano ang tunay na binhi? So, mayroong tunay na binhi. Kung may tunay, may mali na binhi. Sige. It will happen just as we have said. Oh, tama yun. Magaganap yun. Sige. People- tulad sa kanyang sinabi. Ang mga tao, The people of God are being made ready by the word of truth. ano? The people of God. Kaninong bayan? Ang bayan ng Diyos. Ito'y inihahanda sila. Ready sa ano? Sa rapture na magaganap. Ngayon, lindol dito, lindol doon, gera dito, gera doon, may kapayapaan dito, tigil gera, kapayapaan, yung ano sinasabi ng Biblia, kapag sinabi ng tao ng kapayapaan, biglang darating ang kaguluhan. Glory to God. Kaya, ang nagaganap sa ngayon, lindol dito, lindol doon, minawasak ang mga building para itayo sa muli. Paano magtatayo ng mga building kundi wawasakin? Ng gera, ng bulkan, at ng mga lindol. Ito ba'y may kaugnayan sa mga tanda sa pagbalik ng Panginoon? Okay. Basahin ang Lucas 17, 28, 29, at 30. Sino? Nagkalaon sila, nagininom sila, nagpangasawa sila, ginpabanhan sila, tubtub sa adlaw nga sinuwi nagsulod sa arka. Kag nagabot ang anaw, kag naglaglag sa ila tanan. Meditso. Subong man sang nanabo sa mga adlaw ni Lot. Nagkalaon sila, nagininom sila, nagpamakal sila, nagpamaligya sila, pananom sila, nagpatindog sila, apang sa adlaw nga nagwa si Lot sa Sodoma, nagulan sing asupre kadalayo. Nagulan sang sing kalayo kag asupre gikan sa langit
kag naglagdag sa ila tanan. Sama, kaya Taita. Manginamuman ini sa adlaw nga ipahayag ang anak sa tawo. kita mo. Bago ginuna ang mundo, ipinadala si Noe dahil ang buhay ng tao, kain, asawa, trabaho, inom, ginunaw ng tubig. Nangamatay ang hindi nakapasok sa daong, sa arka. Pagkalipas ng mga ilang taon, dumami na naman ang mga tao. Sa panahon ni Lot, bago sinunog ang Sodoma at Gomorra, as pangasawa, pananim, agriculture, negosyo, pataluan ng mga building. Itong mga uri ng buhay ng tao ay nangyari bago sinunog ang Sodoma at Gomorra. Ayon sa ating Panginoon sa verso 30, ganito rin ang mangyayari na ang anak ng tao ay mahayag. Sino ang anak ng tao? Si Kristo. Sa kanyang gawain bilang propeta. Upang ihayag mga hinog. Amen. Kaya ang nagaganap pala ngayon para magpatayuan ng building, lindo rin para masira. Tamaan ng mga missiles para masira. Itong mga nagaganap, palatandaan, malapit na si Lord, babalik. Si Brother Delso. By the word from the messenger to this age, Mula sa mensahero hanggang sa panahong ito, in her will be the fullness of Pentecost. mayroong fullness kabuuan ng Pentecost. Ang tinutukoy, anong kabuuan ng Pentecost? Ano yun? Bautismo sa Banal na Espiritu. Yun ang fullness ng Pentecost. Pag Glory. ganyan nangyari o nangyari sa mga apostol sa panahon ng Pentecost, dumating sa kanilang pangako. Ano yun? Bautismo sa Holy Ghost. At sa uling panahon ito, babalik muli ang bautismo ng Espiritu Santo na tinatawag Pentecostes na paraan ng Diyos upang tanggapin natin ang bautismo ng Espiritu Santo. Sila rin. For the Spirit will bring the people right back to where they were at the beginning. Kita mo? Ano magdadala? Siyempre po ang pinag-usapan. Ang iglesyang tunay, ang bride na tunay, ay dadalhin muli sa tunay na karanasan. Sino ang dadalhin sa tunay na karanasan? Ang bride. Amen. Sino yun? Ang sumampalataya sa mensahe. Ibabalik sila muli sa karanasan. Ano yun karanasan? Bautismo sa Espiritu Santo. Yun ang tunay na promesa ng God na ibabalik ang iglesyang nobya sa bautismo ng Espiritu Santo. Sige? Next. Ano ba ito? This age is not over. Ang tandaan nyo, may 7 kapanahunan ng iglesia. Ang katapusan kapanahunan, Laodicea. Ano ibig sabihin ng Laodicea? Karapatan ng tao, people's right. Kaya nga si Duterte, tinamaan ng tinatawag people's right. Si Bato, nagtatago
dahil sa people's right, ng tao may karapatan na buhay. Ng tao ay pantay-pantay. Pag pinatay mo ang tao, pag kusan na papatayin siya sa kanilang prinsipyo, nilagay na nila ang batas sa sarili nilang kamay. Kaya nga, tinamaan ng kaso ang presidente. Dahil siyang tao may karapatan na mabuhay. Kaya, magsalita ang tao, may karapatan siya magsalita kahit mali. Ang tao, iglesia, may karapatan na tumanggap ng katuruan kahit mali. Hindi siya mainit. Hindi din siya malamig. Malahinin na. Ano ang kanyang katayuan sa Diyos? Mayaman siya. Ngunit sabi ng Panginoon, sa spiritual, mahirap siya. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang salita ng Diyos. Amen. Hindi ang mga bagay na kanyang. Kaya ang panahon natin, panahon ng Laodicea. Kailan matatapos ang panahon ng Laodicea? Ang sagot, kapag dumating ang rapture. Pag dumating ang rapture, tapos na ang panahon ng Laodicea. Ng panahon ng Laodicea ay katapusang panahon ng mga hintil. Dahil ang biyaya ibabalik sa mga Israelita. Kanila naman panahon. Pag dumating panahon nila, ang panahon ng mga hintil, hindi na maibabalik. Dahil ang Laodicea ay ang katapusan ng panahon. Kailan mahihinto ang panahon ng Laodicea? Sa rapture. Kaya habang hindi pa rapture, hindi pa dumating rapture, naglilingkod tayo. Nagsisikap tayo. Naging masigasig tayo. Habang may panahon. Sige. He is yet crying His cry is not only in the spiritual ears. Okay, si Kristo hindi lamang nagsasalita. Sa spiritual na tainga. See? By a spirit, but once again, a prophet is in the Sa land. Espiritu, sa muli, ang propeta ay nasa lupa. Sino itong propeta sa lupa? Ang kapito ng mensahero. Once again, nandito sa lupa. Para ano? Ihayag ang mga hiwaga ng Diyos. Yon ang dahilan kung bakit dumating at ipinadala ang propeta para ihayag ang mga hiwaga. Sige. Once more, God will reveal the truth as He did to Paul. Kita mo, sa muli na inihayag ng Diyos ang katotohanan kay Pablo. Ano ibig sabihin? Merong katotohanan. At ito inihayag kay Pablo. Sabi ni Pablo, kahit anghel ang bumaba mula sa langit na mangaral na iba sa Revelation na tinanggap ni Pablo ang mga ngaral niya pagkasumpain dahil ang dumating sa kanya ay kapayagan. Hindi pwedeng ang kapayagan niyon ay dagdagan, babawasan, dahil iyon ay sinabi ng Espiritu sa mga iglesia.
Amen. In the days of the seventh messenger, Sa araw ng ikapitong mensahero. Sino yung ikapitong mensahero? Ang propeta na Malakias 4. Sige. the days of the Laodicean age, Sa mga araw ng Iglesyang Laodicea, panahon ng Iglesyang Laodicea. its messenger will reveal the mysteries of God. Kita mo, ipapahayag ng mga hiwaga ng Diyos. Sino ang mensaherong yun? Ay, kapitong mensahero. Amen. Kaya malalaman natin mga hiwaga nito kung dito tayo makinig sa mensaherong ito. Sige. As revealed to Paul, Kaya sana na nahayag kay Pablo he will speak out those who receive that prophet at sinabi doon ang sino mang tumanggap sa propeta na yun. will receive the beneficent effect of the prophet's Kita mo mystery. tatanggap din siya. Kung anong, Amen. anong gantimpala sa propeta, yun din ang ating tatanggapin. Kung siya'y rapture, rapture din tayo. Dahil ang lahat ng ang tumanggap sa propeta, kung ano ang gantimpala sa propeta, yun din ang ating tatanggapin. Sige. And they that hear him will be blessed and become part of that bride on the last day. Ang sino mang nakinig namin sa iyon ay pagpalay. Siya'y bahagi ng nobya sa huling panahon ito. Amen. Paano maging bahagi siya ng nobya ng Diyos sa panahon ito kung tayo makinig ating pakinggan ang mensahe sa panahon ito. Amen. Maging bahagi tayo ng Iglesyang Nobya. Dahil si Kristo ay bahagi o ang Nobya ay bahagi ng Kristo. Amen. At siya si Kristo, siyang Word of God. Dahil siyang Word of God, ang Iglesyang Nobya, bahagi ng Word of God. Amen. Walang bawas, walang dagdag, hindi siya, ang bride ng tunay na ito ay hindi nakikiisa sa mga tradisyon ng mundo. Hindi siya sumasama sa mga doktrina ng tao. Sige. The Spirit and the bride say, "Come." The Ano horn of sasabi wheat. dito? Ang Espiritu at ang bride, nobya, sabihin, dumating ka. Sinong darating? Si Kristo. Sino magsasabi? Ang nobya. Sa panahon ito, ganito ang nagaganap. Hindi ba masasabi natin, dumating ka na, Panginoon? Dahil tayo'y pagod na sa nagaganap sa mundo. Hirap na tayo sa mundo. Kaya sabihin natin, bumalik ka na, Panginoon. Walang anumang pag-asa tayo kundi ang pagdating ni Kristo. Yes. The horn of wheat, the bright wheat that fell to the ground at Nicaea has Okay. come back. Ito bro. Number 1. Number 4 din na ito. But watch when the spiritual bride Tingnan nyo, pansin nyo, bantayan nyo ang spiritual na nobya. Sa mga tuwid, kung may nobya na spiritual, may nobya na karnal. Sa anting bantayan nyo, itong spiritual na iglesia. Itong spiritual na nobya, ito ang inyong bantayan. Sige? when she begins to have a revival, Na kung ito ay iglesyang nobya ay magsisimula na magkakaroon siya ng revival. Ano ito? Magkakaroon ng revival ang iglesyang nobya. Bantayan nyo, kailangan may revival. Amen. See? when she begins to come back and line herself up with the Word Kailangan of God, magaganap ang revival sa iglesia kung siya maglilinya sa bawat salita ng Diyos. Kapag ang iglesia maglilinya sa bawat salita ng Diyos, magkakaroon ng revival. Hindi yung patay na pagsamba. Hindi yung na mga formal na tigasamba. Yes. Kailangan may revival. Amen.
kailan magkaroon ng revival ng Iglesia ng Biblia kapag maglinya siya sa mensahe, maglinya siya sa salita ng Diyos, may revival! Hindi makikigulan. Hallelujah! Saan man gagaling revival? Sa salita ng Diyos! Amen. Kailan maglinya ang Iglesia ng Biblia sa bawat salita ng Panginoon. Amen. Sige. Watch then again, you see how the scriptures at that time, Okay. there'll be a message. Okay. May kasulatan. At sa panahon na yun, may mensahe. Ano yung sabihin? Sa uling panahon may mensahe. Yun ang bantayan nyo, ang mensahe. Ang bantayan natin ay kapitong mensahero. May dalang mensahe. Sa uling mga araw ito, mga hiwaga ng mga tatak na nahayag, mga hiwaga. Ang mensahe ito ay That sweep message sweep out to catch that bride. okay, Catch ang the mensahe ito ay ang magsasalo sa Iglesia Nubia. See? Catch that bride, catch that woman elect. Like, sino itong bride? Ang babaeng pinili. Kayo, may misis. Sila ang babaeng pinili mo na maging asawa mo. Amen. Si Kristo, may Iglesia ang pinili. Sino yun? Siya ang Iglesia Nubia na sinalo ang mensahe. Amen. Ano mensahe sinalo nyo? Kay Roger, kay Wesley, sa Pentecostal, kung ano-ano na lang ang pinapangaral. Kailangan ang mensahe sa panahon ito. Amen. Ano yun, mga hiwaga ng mga tatak Amen. na nahayag. Yun, kaya nandun tayo sa mensahe yun. Dahil ito ang magdadala sa atin tungo sa revival. Glory. Pag sinabi mo revival, hindi buhay, maapoy. Amen. Kailan Glory. maapoy na pagsasamba, Amen. maapoy na paglilingkod, maapoy na pagpupuri, maapoy na ano yung mga bagay. Amen. Revival! Yes. Hindi yung titingin ka na lang, itataas mo yung kamay, o baliwala. Revival ang kailangan. Amen. Amen. Maapoy na paglilingkod. Amen. Malapit na si Lord ka natin. Amen. Hindi pwedeng Yes. paglilingkod na hindi naman mainit, hindi rin hindi rin malamig. Paglilingkod, malahing na. Hindi yun ang huli ng bride na mararapsyon. Amen. Kailan mag-line up, bantayan ng Iglesia ng Nubia Yes. na ito'y Yes. spiritual. Hindi ito makasalimutan. Amen. Malapit ka sunod ba? Hallelujah! Sibra na. Glory. Wala na? Meron ba? Amen to the Lord. Yun ang mensahe sa panahon ito. Magkakaroon ng revival ang tunay na iglesia kapag maglinya tayo sa buong salita ng Diyos. Amen. Maglinya tayo sa mensahe. Amen. At hindi sa kung ano-ano sasabi mga pastor na nangangaral, maganda sila mangaral, may versa, pero anong mensahe ang dala nila? Kilalanin natin. Ang mga hiwaga na hayag na. Ang mga hiwaga yun ang pagkain natin. Ang mga hiwaga yun ang mensahe natin. Amen. Ang mga Amen. hiwaga sa panahon ito, yun ang magdadala revival sa iglesia. Amen. Yes. Tumayo. Lord. Lord, maraming salamat sa kabutihan. Pinapuri ka namin
sapagat ibang tao kami. Kami ay yung mga pinili, kami ay yung bahagi kami ng iyong nubya. Salamat God, tinuruan mo kami kung paano maglinya sa iyong salita. Tinuruan mo kami na maging kabahagi ng iyong iglesia nubya. Tinuruan mo kami, Panginoon, sa lahat ng bagay sa ikatututo namin at upang maihanda kami sa iyong pagbalik. Salamat. Wala na. Ibang paraan at wala na mensahe na magapaghanda sa amin sa rapture. Kung ang mensahe sa panahon ito, salamat, alalahanin sila, lahat mo kami. At ang mga wala dito, tulungan mo sila lahat. Salamat sa ngalan mo, Lord Jesus. Dalangin namin kay dahil bukas pa ang biyahe. Salamat sa ngalan ni Jesus. We pray. Amen. Hallelujah.